Hindi matitinag ang dilim sa misteryo ng pagpatay kay Maricris Sioson. Isang pangyayaring nagbukas ng pintuan sa kahindik-hindik na katotohanan. Sa likod ng kanyang pagpanaw, nagtatago ang mga lihim na dapat ilantad. Isang kwento ng krimen, kahinaan at pag-aalab para sa katarungan. Handa ka na bang harapin ang kakaibang misteryo ng Maricris Sioson case? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kamusta mga kaibigan? Ako ay muling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay sa istorya kung saan ang isang babae na umalis sa Pilipinas ay umuwi ng isang malamig na bangkay, ang kamatayan ng isang Pinay sa Japan. Ang malungkot na kwento ni Maricris Sioson ay parang isang madilim na misteryo. Ang kanyang masiglang buhay, misteryosong kamatayan, at ang nakakabahalang katahimikan ng pamahalaan ng Japan sa kabila ng mga halatang ebidensya ng krimen. Ito ay naglalarawan ng kahinaan ng libo-libong kababaihang Pilipino na nagtatrabaho sa industriya ng entertainment sa Japan. Noong tagsibol ng 1991, si Maricris Sioson, isang 22 years old na mananayaw mula sa Pilipinas, ay dumating sa Japan na puno ng pangarap na maging sikat sa larangan ng entertainment. Pagkatapos ng ilang buwang walang trabaho, sumailalim siya sa 3 buwang pagsasanay sa modernong sayaw sa isang lokal na paaralan bago makamit ang inaasam na yellow card. Isang pahintulot mula sa gobyerno na nagbibigay daan sa kanya na magtrabaho bilang entertainer. Ang buwan ng sahod ni Maricris ay nagkakahalaga ng $1,500 na pinirmahan sa isang ahensya sa Japan na nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang mananayaw sa Japan. Kaunting panahon lamang ang lumipas, isang trahedya ang bumalot kay Maricris. Natagpuan siyang nakaratay sa Hanawa Welfare Hospital sa Fukushima at pagkalipas rin ng isang linggo ay binawian rin ng buhay. At itinala sa kanyang death certificate na hepatitis ang sanhi ng kanyang kamatayan. Ang kanyang labi ay ibinalik sa Pilipinas noong September 25, 1991, kasama ang kanyang mga personal na gamit at $5,500 na kanyang sahod para sa 3 buwan at 10 araw, na ipinaabot sa Philippine Embassy ng kanyang Hapones na employer na si Keizo Sato, may-ari ng Faces Club sa Fukushima. Subalit, nang buksan ng pamilya ni Maricris ang kanyang kabaong para sa libingan, nagulantang sila sa nakita. Ang katawan niya ay puno ng pasa at saksak. Hiniling ng pamilya na gawin ng National Bureau of Investigation ang isang autopsy na isinagawa sa Manila noong October 4, 1991 ni Dr. Floresto P. Arizala. Ayon sa resulta ng autopsy, mayroong subdural hemorrhage sa cerebral cortex na tila galing sa mga suntok sa ulo at 2 tusok, isa sa hita na nagpapahiwatig na isang double-edged blade ang ginamit at isa sa genital area na nagpapahiwatig na isang blade ay isinaksak mula sa itaas. Isang misyon ang ipinadala ni Pangulong Corazon Aquino ng Pilipinas sa Japan upang imbestigahan ang pagkamatay ni Maricris Sioson. Si Dr. Arizala na nagdunsad ng autopsy at ang kalihim ng kagawaran na si Ruben Torres ay nakilahok sa nasabing misyon. Ngunit hindi ibinunyag ng mga opisyal ng Japan ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Sioson sa kanilang mga pag-uusap kasama ang mga doktor at opisyal ng Japan. Nag-request ang Batis Center for Women, isang grupo ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao mula sa Maynila na nagtatrabaho para sa pangangalaga ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa, sa kagawaran ng hustisya na magsagawa ng resmi at malalim na pagsusuri sa mga pangyayari sa paligid ng pagpanaw ni Maricris Sioson. Ngunit hindi pumayag ang kagawaran ng hustisya. Sinasabi na hindi maaaring magsagawa ng opisyal na pagsisiyasat dahil sa patakaran ng Japanese government na hindi pinapayagan ang dayuhang pagsisiyasat sa mga krimen na nagaganap sa kanilang bansa, partikular sa Japan. Mabilisan namang nagkaroon ng investigasyon ang Japanese police sa kaso ni Maricris Sioson, subalit agad din itong isinara. Itinuring nila ang kanyang kamatayan ay dulot ng isang karamdaman kahit na may mga resulta ng autopsy. Ang kwento ni Maricris Sioson ay hindi naiiba sa nakararami. Noong 1991,
ang taon ng kanyang kamatayan. Inestimate ng Labor Ministry ng Pilipinas na 80,000 na Pilipino ang nagtrabaho sa Japan. Sa kanila, 95% ay mga kababaihan at ang karamihan ay mga entertainer. Madalas, kinukuha ang kanilang mga pasaporte at iniipit sa kanilang sahod hanggang sa katapusan ng kanilang kontrata na naglalagay sa kanila sa kapangyarihan ng mga Hapones na employer. Mayroon lamang isang tahanan sa Tokyo para sa mga migrante na kababaihang manggagawa na nakakaranas ng pang-aabuso. Ito ang Help Asian Women's Shelter. Ayon kay Mizuho Matsuda, director ng HELP, madalas na napipilitan ang mga babae na pumunta sa Japan at sumali sa prostitusyon dahil sa kanilang mga kalagayan. May mga alegasyon din na ang Yakuza, isang organisasyon na gumagawa ng krimen sa Japan, ay malaki ang bahagi sa paghahatid ng mga babae para sa industriya ng sex at entertainment sa Japan. Sa Senate hearing sa Pilipinas, matapos ang kamatayan ni Maricris Sosson, tumistigo ang mga opisyal ng Philippine Embassy na 33 Filipino workers ang namatay sa Japan noong taon na iyon, at 12 sa kanila ay namatay sa mga kahina-hinala at akmang mga kalagayan. Ano ang inyong opinyon sa kaso ng Maricris Sosson case? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam!